Lalo dyan sa Diskaya. Naku po. Baka mapatawag ka sa sa Kongreso, sa Senado, Kap. Walang problema. Magbuljakan kami ron. Kap, na ano ba, hindi ba ikaw na pabalita din na 10 million i-vlog? Alam mo, naniniwala ako ron na 10 million. Naniniwala ako ron. Ano ba yun? Sakto ba yun? Sakto ba yun sa Sakto yun sa election? Ito, Besa, last election. Itong nakatapos lang na election, ang kinita ko dyan sa kanya, hindi bababa sa 2 milyon. Kendis kaya? 2 milyon, hindi bababa. Who? Kinita ko dyan. Mula stop muna ako dyan. Hindi kinin ko kayo. Marami ako dyan. Bala. Wala tayong magagawa. Hindi natin mapipilit si Kap. Awat daw muna. Play muna natin si Marcoleta. Pero 2 milyon. 2 milyon. Ilan yun? Isang taon lang? Best, walang isang taon yun. Kailan nagsimula ang local campaign? Oo. Hanggang May. Oo nga, itong taon nga lang pala na yun, Itong taon na yun, natapos, syempre, mga June. May... Sandali, may papakita ko sa iyo, 2 milyon. Hindi bababa. Sa 2 milyon ang kinita ko dyan. Hindi bababa sa 2 milyon. Hindi bababa. Nako po. Kap, Yeah. bukas nasa ABS-CBN, nasa GMA tayong dalawa nito. Ako, may dokumento ako, may katibayan ako na pumupunta. Ano masasabi mo? Sinusulong ni Marcoleta na maging state witness sila. Hindi. Sa akin, kasi naman magaganyan si Marcoleta, mas maganda, i-explain niya rin muna. Bakit nasama ang pangalan niya sa Janet Napoles? Doon lang. Hanggang doon lang muna, Oo. Sagutin Bago muna. siya magbibinis, bago siya magbida-bida, i-explain niya bakit napasama ang pangalan niya sa Janet Napoles na until now hindi mapailuwanag. Oo nga. Di ba? Yung sa 2K. Kasi, alam mo, sabi nga, pag pinangakuan ka ng politiko, maging masaya ka na. Pag umasa ka pa sa pangako ng politiko, masyado kang abusado. Sa bagay. Oo nga. Hindi niya na kasi nababanggit yun eh. Pero kung ako kay sa kanya, bago siya magmalinis, tignan niya na muna, gaano ba siya katino? Pero pag umuwi pala ako ng Pilipinas, ililibre ako ni Kap, 2 milyon pa, hindi bababa ng 2 milyon ang kinita ni Kap doon sa mga diskaya. So yung chismis na May papakita ko sa iyo, Sandali, Kap. So yung chismis na 10 milyon, posible. Hindi malayo, totoo. Okay. Ito, sandali. Tignan mo to, may papakita ko sa iyo. Hindi ko natatakpan to na masyado. Yung date lang, yung date. Yung date lang nito. Wait. May hinahanap lang po, mga kababayan. Saan kaya ako papakainin ni Kap pag uwi ko? Sana all. Sige, abang hinahanap mo yan. Nandiyan na, ayan. Sige. Ito. Basahin mo yung date. Curly Diskaya, noted po, after ko po, CIDG, diretso na. Date, last seen 41 minutes. Date, nasa Tuesday, April 8. April 8. Oo nga, April 8. Anong address na message niya sa akin? Okay. Baka ibang taong gumagamit ng pangalan na yun. At yung sinabi ni Senator Lacson na kaya daw nagkakasino para masabing na panalunan nila yung mga perang yun, namimili pala ng mga chips sa kasino at din doon. Ganito yan, Kape. Siyempre, cash mo, di ba? Sa kasino, hindi na masyadong check. Magsusugal ka sa amin, kikita kami. Sige, palit. Ilang milyon? 5 milyon. Palit ng chips yan. Susugal ng konti, tapos, tapos na ako, balik na.
Ngayon, check na yan. Kapag Oo. check yan, malinis na pera na yan. Oo, para na masabi, yung pera ko nanggaling sa casino na panalunan. Oo. Kaya nung napakinggan ko ni Senator Lacson yung, puta na, nagkaroon ako ng ideya doon Sabi ko, pwede pala to. Gagawin ko rin to minsan. Kaya ngayon, ang sinasabi nila is, ang mangyayari, posible na magkaroon na ng pag-check bago Sa casino. ipalit. Oo. Oo. Bago ipalit. Syempre, ang mga casino owner, hindi na, yung mga casino, syempre, hindi na nila i-check yan. O papalit to, 10 milyon. Kasi, Yes. kaya yung ganun kalaki, pera na natin to mamaya. Lamang ang talo sa casino Di ba? Lamang. Tapos, maya-mayang konti, palit na kami. Check na nga naman. Malinis na. Di ba? Pero sa akin, kung kay Marcoleta, sa akin personal, mabait siya. May siyang kausap. Pero, sa ginagawa niya ngayon, wala din siyang credibility. Wala din. Kasi nasangkot din siya sa katiwalian sa Janet Napoles. Linisin niya. Saka, iwasan niya yung mainitin ng ulo, yung mapikunin. Oo. Yun ang iwasan niya. Sana wag naman sana mangyari. Baka mamaya, kaiinit ang ulo niya, high blood niya. 6 na taon pa naman siyang senador. Baka mamaya di matapos yun sa sobrang stress niyang inaabot niya. Ito, Kap. I-play ulit natin. Ay, sorry, nawala ka. Ayan, i-play ulit natin. Sige. Kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, ang medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukumpirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit. Sandali. No, madami daw sa mga kababayan natin hindi nagustuhan yung mabilisan. Ako masasabi ko diyan, mas nakikita ko na yung mga kababayan natin mas natuwa nung napalitan siya kasi nga limitado lang yung gusto nilang talakayan do sa Senado di ba? Oo. Hindi, sa akin naman, sabi ko nga kanina kuya, normal na tanggalin ka dahil nagpalit ng liderato ang Senado. Ngayon, ang paglalagay ng chairmanship sa isang committee sa Senado, yan ay power ng Senate President. At ang bibigyan niya dyan, puro kapartido niya. Oo. Hindi ka niya kapartido, maghantay ka kung ano ibibigay sa'yo na komite. Ngayon, yung sinasabi niyang simpatya na nagme-message sa kanya, walang bilang yun Hindi naman mga senador yun Hindi. Mga DDS. Oo. Kaya walang bilang yun. Kahit naman ito sinasabi natin, kahit anong suporta natin kay Speaker, kay Soto, walang bilang tayo. Bakit? Congressman tayo? Member ba tayo ng House o ng Senate? Hindi. Opinion lang. Correct. Pero, Opinion. dapat alam niya yun na para ba siyang batang nagmamaktol pag ganun siya? Para siyang bagitong politiko. Hindi naman siya bagitong politiko Nagkakasagutan ba or si Ben Tulfo, yun nga yung inaano ni Ben Tulfo, tingnan mo mamaya yan mag-iiyak yan doon sa Net 25. Si Ben Tulfo naman, sa akin naman, hindi na rin siguro matanggap ang pagkatalo niya. Kaya ayun, kumukuda-kuda din yung mama. Okay din yung dalawang Tulfong nasa Senado. Yung isa nga wala nga nagagawa. Yung isa putak din ng putak. Ewan natin sa bagong pasok na Senado na Tulfo kung may anong gagawin. Tsaka ito, Si Erwin. Kaya nga, Mark, kaya nga yung sinasabing anti-dynasty, kung ang tao, mamamayan ay maniniwala, isang tarantado lang ang maniniwala na mapapasayan. Bakit? Ilan pang congressman ang boboto? Papayag pang mga yan na matanggal ang pamilya nila sa pwesto, sa dynastiya, sa pamilya nila namin, sa father side ko. Mula sa nanay, vice mayor. Mula sa anak, vice mayor. Isa congressman. Yun ba si Kiko Barsaga? Yes. Yun, kamag-anak mo? Kamag-anak mo yun, si Kiko Barsaga? Pinsan ko yun. Pinsan sa first cousin ko. Ang father ko at ang father ni Kiko, mag-first cousin. Mag-first cousin. Pero mukhang may vlog ka bukas kay Barsaga doon sa pinsan mo. Ako, nag-post ako nung isang araw, I will support you. Kasi ang akala ko,
gimmick niya lang, strategy niya. Abay, nung nakita ko ng mga sunod-sunod na ang post, tapos ginagamit na ng mga DDS, parang na-hyper na ata siya. Mukhang nalulunod na. Abay, teka. Tapos pati ako, minimension na rin ako doon sa mga DDS. Yung mali pang impormasyon, pamangkin ko daw. Hindi ko pa pamangkin yun. Pinsan. Pinsan pala ni Kap Ninyo eh. Magpinsan kami. Kasama natin yung sa GC Group ng Philippine Vlogger. Ginain ko pa yun eh. Ikaw yung nakikita ko kasi doon eh. Hindi pa siya congressman, ginain ko na siya. Konsilor pa lang. Ahagilapin ko nga. Iba na yung galaw niya eh. Iba na eh. Sabi ko, may mga kausap nga ako mga tiyahin. Sumasakit na raw ang ulo sa pinaggagawa. Sabi ko, pasensya na kayo kung ganyan kayo eh. Parang tiyada naman ako bukas sa vlog ko niyan. Mm-hmm. Sabi ko, kung ganyan naman ang ginagawa niyan, kung buhay pa siguro si Tito, hindi papayagan ni Tito ganyan ang gawin ni Kiko. Yung tatay niya. Kasi yung tatay niyan, hindi nag-a-anti-government. Oo. Never nag-anti-government yun. Kaya naman ako nag-Marcos. Pagkaupo ni BBM, nag-usap pa kami ni Tito, Ninyo, alam ko binabakbakan mo si BBM. Gumanon pa sa akin yon. Opo to. Huwag mong bakbakin si BBM. Pag binakbakan mo yan sa vlog mo, tatanggalan kita ng allowance. Sabi ko, sige to. Nagsalita si Digong. Suportahan, tulungan. Ganun din ang sinabi ni Yorme. Sige, may choice ako talaga mag-BBM. Nag-pro-government ako ngayon. Tsaka hindi ko maintindihan sa mga DDS. Gusto nila matanggal daw yung korupsyon. Eto, binubunyag lahat ni BBM yung korupsyon. Tapos gusto nila tanggalin. Ito nga, Bes. Noong mga past days, sinasabi ko, anong alam nyo kay Bongo? Anong alam nyo sa mga tao ni Digong? Ang alam nyo lang, kilala nyo lang. Ako nakakarekta ako doon. Ako nakakadikit ako doon. Alam ko kung sino yung mga bagman. Alam ko kung sino yung mga taga-kolekta ng mga yan. Kung madalas, kanina lang yung isa kausap ko. Kayo, puro lang kayo social media. Nakapagpa-picture lang kay Bongo, kay Duterte. Yun na. Para yung isang vlogger dati, na BBM vlogger, ngayon naging anti-BBM na. Hindi ko na siya masisisi kung bakit ayaw niyang layasan si Bongo. Kasi nga, 50-50 ang buhay niya, talagang tinulungan naman siya ni Bongo. Ngayon, nagtatanaw ng utang na loob. Yun ang sinasabi niya rin sa akin. Hindi ako pwede maging anti-Bongo kasi buhay ko sila ang nagsalba sa akin. Sabi ko, Bes, sobra na yung pagtanaw mo. Unang-una, hindi niya naman pera yan. Pera din ng taong bayan yan. Ginaganon ko. Hindi, kahit na, okay na yan. Ganito, ganyan. Sabi ko, bahala ka. Kaya tuloy lang siya. Hindi ko na lang pinakikialaman. Yung Kap, tingin ko bukas na tayong dalawa nasa ABS-CBN o kaya GMA. Doon sa... Yung ibang vlogger na nakamonitor sa'yo, kukunin ang caption na to. Alam mo naman, magagaling yung ibang vlogger dyan, kukunin tong mga caption na to, kukunin nila yan. Nila yan. Sa akin naman, hindi naman namin pinapakialaman yung mga yung mga kumukuha ng mga video dito sa channel namin. Hindi naman kami nagka-copyright. Bahala sila dyan. Minsan, pag napapasobrahan ako ng vlog ko, na ng mga nasasabi ko, magugulat na lang ako, putragis, ang latakas pa ng mga mas views nila kaysa sa akin eh. Pinagkukuha na, kalat na. Paano ba? Ito topic ko, itong pinakita ko sa'yo. Hindi lalo ano mga yan. Bukas ko kukuhanin yan, Kap. Yung itatopic mo bukas, yung banat mo kay Barsaga. Anyway, mga bossing, papaalam na ho kami. Kap, paalam ka na. Babay na. Lagi niyong tandaan. Ang mga tangat bobo, mga DDS lang yan. Ha? Good night, everyone. Salamat. Ayan po. Maraming salamat. Nagulat tayo doon, mga kababayan. Ako ho, hindi ko ini-expect yun eh. Nabigla ako doon sa biglang ni Kap ninyo, mga bossing. Anyway, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat, mga boss, chief, amo, sir. Mamayang umaga ho ulit, no? Naka-live tayo.